Okay, game. Next topic tayo, mga kababayan. No? So, ilo po kay Series Force, no? Kay Joel CJ, kay Julie Ishida, kay Juni, hello po. Tapos kay Ed, kay Chris Angel, kay Roderick de Guzman. Oo. Okay, ayan. So, mga kababayan, no, okay, magpo-promote ulit ako. So, hindi pa po nakakapag-follow sa aking channel. Ito po ang aking channel. Yan, Streetwise with Takeru Miyamoto. So, syempre, andito na ako, ipopromote ko ng channel ko, no? Para masaya. I-follow nyo kaming lahat, no? Si Banat Boy, si Nyolo, ako, si Mark Ramos, kahit wag na. Yan. Andiyan si Mark Ramos. Huwag yung follow yan, no? Kaming tatlo lang i-follow nyo, ha? Si Mark, wag na. Uulanin sila bukas. O nga, no, umulan dito sa amin. O nga, di ba? Yan. So, yan game, next topic tayo, no? So, mga kababayan, sa hindi pa po nakakaalam, no, pinagbintangan na po ni Saldico si Presidente Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez na mastermind nga po dito sa maanumalyang flood control at saka sa insertion. Di ba? So ngayon, ngayon lumabas po yung part 2. Kung kahapon may part 1, ngayon po may part 2. Oo. So ito yung post ngayon ni Saldico. Yan, okay, hindi lakihan natin. Mas gusto ko yung ganyan eh. Yan. Para sa mga malalabo ang mata. Panoorin, mga kababayan, no. Narito po ang ikalawang bahagi ng aking paliwanag. Buta paliwanag pa, no. Dapat hindi ito paliwanag, dapat ito padilim. Lalong dumilim no? Paliwanag daw, di ba? Dito ninyo makikita at maunawaan na totoo ang mga pahayag ng isa sa mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee. So dito mga kababayan, sinasabi nga po ni Saldico na dito niya din po patutunayan na tama at totoo yung mga sinasabi nga po ni Orly Gutesa. Actually, medyo mahaba tong video na to pero 1 hour lang daw ako. So, isa sa mga ebidensya nga po na ginawa ni Saldico, yung mga maleta po na yan na naglalaman daw po ng pera. Well, baka kasi actually, bakit may etiketa pa? May etiketa po. Bagong bag ata ito eh. Dapat pinakita nyo na kung na may lamang pera. Di ba? Oh. So, ngayon, ito actually, tinan natin to. Nawawala yung cursor ko. Nawawala. Ayun, yun. Yan. So, ngayon, ito. So, bukod nga po dyan, mga kababayan, no, meron pa siya ditong sinasabi na ito naman daw po yung kanyang ebidensya ng insertion. Okay. So, babalikan natin yan, ha. Kasi, sabit-sabit siya talaga dito. Sabit-sabit talaga. Lakers nga ako, eh. So, yan. So, ito, panoorin natin itong video ni Saldico. Okay. Actually, dapat yung part 2, dapat mas malupit, eh, no? Pero parang, wala, men. Ampaw ang part 2. No? Boring, men. Boring. Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos. Bla. Ilabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Kita niyo, special, di ba? Special eh. Ginagamit daw ng administrasyon ng buong resources para mapatahimik daw siya. Gago rin eh, no? Alam mo, kung ginamit ng administrasyon yung buong resources para mapatahimik ka, sana nahuli ka na. Walang yaka. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. May ebidensya daw, may resibo. Ayan okay, so, may ebidensya, may resibo. Kapit tayo. Kapit tayo, baka mamaya.
Mawala yung mawala yung tiwala natin sa presidente. Kapit. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Okay, so ito na nga, no? So, ngayon, ang pinapalabas dito ni Saldico, kasi may mali na kagad dito, no? Ang pinapalabas ngayon dito ni Saldico, na ang nag-uutos po talaga nito, lahat-lahat na to, ang mastermind, si Presidente Bongbong Marcos. So, hindi si Martin. Si Presidente. Sige, tuloy natin. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Kita nyo? Kita nyo? Anong sabi niya? Anong sabi niya? Simula pa lang naman tayo I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Yung humingi ng ng Blue Range. Hindi ko po kasi channel to. Mark Ramos channel. Team Mark Ramos po kasi ito. So ngayon natin ninyo Ngayon dito mga kababayan, inamin po dito ni Saldico na ang BICAM ay ginawa talaga nila ni Chis Escudero. Inamin niya talaga. So ngayon, ang point dito, ang sabi rin po ni Saldico, na bago daw nila pinakailaman yung BICAM, tandaan natin na yung BICAM, tapos meron pa smaller BICAM, dalawa lang sila dito. Si Chis tsaka si Saldico lang. Ngayon, ang sabi ngayon dito ni Saldico, no, lahat daw po na ginawa nila sa BICAM, ay meron daw pong kinalaman dito si Presidente at tsaka si Pangandaman, yung sa DBM. Okay. So yun, actually mga kababayan, pag-amin po yun. Di ba? Pag-amin po yun mga kababayan, na talagang pinakalaman nila yung BICAM. Kung ano yung point, pag-amin po yun. O ngayon, ang kailangan patunayan dito ni Saldico, paano mo kami mapapaniwala na yan ay inutos ni Amira Pangandaman at ni Presidente Bongbong Marcos? Di ba? Oo nga pala, by the way, maraming salamat po kay Brian McAfee. Oo. Yan, thank you po sa iyong pakulay at saka kay si Ma'am Joanna pala, no, nag-member po siya ng Birahan. No? Thank you po, salamat. Okay. O, di ba? Si Mas Prince ba yan? Bakit Mas P? Okay. So, yun, natin na nyo Nakuha nyo yung point ko. Inamin po talaga. Inamin ni Saldico na silang dalawa ni Chis Escudero, pinagdaruan po nila yung BICAM. Yun nga lang, inutos lang daw po ito ni Amira Pangandaman at ni PBBM. So inamin mo na may ginawa kang kasalanan pero hindi mo mapatunayan sa amin na inutos sa iyo 'yan. Bunganga mo lang 'yun. Si Mas Prince pala 'yon. Si Mas Prince pala yung siya pala 'yon, okay. O di ba? Nakuha niyo ba? Nakuha niyo yung point ko? Parang gumawa ka ng kasalanan pero tinuro mo may mastermind ka. Actually, pangalawang beses na po niyang ginawa to. Kasi tandaan po natin, no, ito. Yan, ito. Di ba ito? Ito, pag-amin din po ito ni pag-amin din po ito ni Saldico. Na ito naman daw po ay insertion. Insertion na ginawa daw po nila. Inamin mo ulit. Pero hindi mo pa rin mapakita sa amin yung ebidensya
na inutos sa iyo ni Presidente Bongbong Marcos. Di ba? Nakuha niyo yung point, di ba? Umaamin po si Saldico sa ginawa niya. Inamin niya na merong insertion, inamin niya na pinaglaruan nila ni Chis Escudero yung bycam, pero wala naman silang ebidensya na nagtuturo na sila po ay inutusan. Binintang niya lang po ngayon. Oh, ako naniniwala ako mga kababayan, no, na kung mayroong ebidensya si Saldico, dapat paniwalaan po natin kung may ebidensya. Eh, walang ebidensya eh. Bunganga niya lang eh. Yeah, tuloy. Next. Tuloy natin. Namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the bycam. Sinabi pa ni Sekmina, Umamin sa bycam. Oh. everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North. Actually, no, wala nang bago dito. Sinabi na po ni Bryce Hernandez to eh. Yung Mark tsaka Paul. Sinabi na po ni Bryce Hernandez to. 'Di ba? Sabi ni Bryce Hernandez na ang mga tauhan ni Saldico eh doon kami nag-deliver ng pera. Ito na nga yun, sinasabi niya nga dito. Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record. Ito na. Okay. Ito na yung mga video. Ito na yung yung mga picture nga po ng ng bags. Yan, di ba? Oh. Ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa. Kaya sabi niya dito totoo daw po yung mga sinasabi ni Orly Gutesa. Okay. Sige. Na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga... Ayan tingnan ninyo Actually, dun pa lang po malaking kabulshitan na po ito. Kasi in the first place, mga kababayan, ang sabi po ni Orly Gutesa, dapat nag-usap muna kayo bago kayo nagsalita ng ganyan. Hindi nagko-collab eh. Sabi ni Orly Gutesa, kami po, nag-deliver kami ng pera sa bahay ni Saldico. Tapos yung naiwan, diniliver po namin, diniretso namin sa bahay ni Martin Romualdez. So magkaiba. Di ba? Magkaiba po yun. So ngayon, ang sabi po ngayon ni Saldico, yung sinasabi ni Orly Gutesa, na pag-deliver kay Martin Romualdez, totoo yun. Pero yung diniliver na pera sa akin, hindi totoo yun. Diniliver nila sa bahay ng Presidente. Di ba? Nakuha niyo yung point. Akala ko ba totoo yung sinasabi ni Orly Gutesa? Pero bakit hindi mo mabanggit na yung sinabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya ng pera sa bahay mo, bakit hindi mo pinapatotohanan? Inconsistent, di ba? And by the way, ang importante kasi dito, tingnan ninyo sinubukan na po talaga yan na hanapin yung CCTV o kaya yung logbook. Kasi tingnan ninyo kung ganyan kadaming pera, syempre, kung papasok ka sa Forbes Park, masisita ka ng gwardiya. Logbook po yan. Bakit lang makita sa logbook? Di ba? Tsaka tandaan nyo, may mga date yan eh. So malamang trato na deliveries ay lalabas ko. Pwede lang reviewin yan together with this video. And may dito, March 1, 2024. And by the way, mga kababayan, pinakita mo na yan, yung screenshot na yan sa cellphone mo, bakit hindi mo na binuo? Ganito yan. Okay, ganito yan eh. Kung nari magdi-deliver kayo, ipicturean nyo lang ba yan? Di ba hindi? May kasunod po na message yan eh.
pipicturean ninyo. O, picture, paleta. Sir, ito na po yung pera na deliver na namin. Di ba dapat may ganun? Pero pinakita niya lang dito, picture lang. O, kasi baka kasi mamaya may nakalagay dyan, Sir Saldi, andito na yung pera, papunta sa bahay nyo. O, dapat ipakita mo yung text message. Nakakakibat po ng mga picture na yan. Hindi ka magpapadala hindi magpapadala ng picture lang yan. May kakakibat na text message yan. And by the way, strike 3 na po ito. Puta, kung totoo ito mga kababayan, pag-amin po ito, na totoong may pera talagang diniliver. Ngayon, asa ng ebidensya na diniliver yan talaga kay Martin Romualdez at kay PBBM. Oh, kanina, tinan ninyo strike 1. Strike 1. Yung dokumento na pinakita niya ng insertion. Umamin siya na ginawa niya yon. Oh, strike 2. O inamin niya na merong pagmanipula sa Bicam. Silang dalawa ni Cheese. Pag-amin din po yun na ginawa niya yun. Strike 3, pag-amin din po ito na meron talagang perang diniliver. O inamin mo lahat. Pero hindi namin makita yung ebidensya mo na konektado ito na konektado itong lahat sa presidente at kay House Speaker. Inamin mo na lahat eh. Inamin mo na yung insertion, inamin mo yung Bicam, inamin mo yung pera, pero wala ka pang inaamin. Wala ka pang ebidensya pinapakita na ito ay konektado sa presidente. Malay ba namin gawa mo lang mag-isa yan? Malay ba namin na ang kasabat mo dyan si Cheese? O, di ba? So, inamin niya. Laban kay, nga, di ba? Laban kay Cheese. Tanga nga, di ba? Tanga nga eh. Ewan ko ba? Bakit? So, by the way, next, continue natin. Nagis na namin. Sige na. Nangyari? Tagal naman yun. Nga, gisa na namin. Bago. Po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla. Okay, palakpakan. Okay, di ba? Sabi niya, ang natanggap daw na pera ni Presidente, 25 billion. 25% nga daw. So, ibig sabihin, wala po natanggap si Saldico. Galing na. Palakpakan po natin ang buwakan ng inang ito. Ang santo. Nako, mahirap magbait-baitan. Nako, baka mapunta ka sa langit-langitan. Wala daw po siyang nakita. Wala daw po siyang kinita. So, yung mga luxurious na mga bagay na nakita po natin sa buhay ni Saldico, wala po siyang kinita doon. Oo. Di ba? Yung mga pamilya nga po ni Saldico na nakita po natin na mararangya ang buhay, biglang yumaman po si Saldico, at saka yung mga bank asset po na sangkatutak na pera na pinapris nga po ni Boyong Rimulya, wala pong kinalaman si Saldico doon. Di ba? Bayani pala ito. Bayani pala. Kaya so kayo mga kababayan, so kayo po, nung masabi nyo nga po dito, sa part 2 na video nga po ni Saldico, wala, no? Kasi dapat, pag part 1, malakas. Especially kasi expose yan. So dapat kung may part 2, dapat mas malakas. Pero parang wala, no? Bagsak, men. Bagsak. Oo.